Axle bridge at servo mount. Yan ay kakabit natin. Game. So bago lahat nagpalit ako ng servo. Ito yung Surpass 20 kilograms. Tapos ito naman yung dati ko, yung sa Nivo RC na 12 kilograms. So sabi nila mas maganda kung 20. So ito yung servo mount ko. Kailangan natin ito kasi medyo may kalakihan yung pinalit natin na servo. So i-install natin to ngayon dito sa axle natin na gawa na nung binili natin. So medyo madaya. So okay lang yan. So ikakabit natin siya dito, may mga slot lang yan. So ang pagkabit nito make sure na lang natin yung slot nito nakatapat po. So take 2 Kaya na. So ito yung connection ng drive shaft. Dapat na magka-align sila nitong slot ng steel rod natin. So make sure nyo na lang na tama yan. So, may slot naman yan. Medyo pepersahin mo lang ng konti. Okay. So nag-snap in naman siya. So okay na yan. I-screw na natin siya para safe na. Goods. So next natin is yung metal rods, pero hindi natin ikakabit ng buo. And since ito diroskas, tatanggalin na lang muna natin yung mga ulo o yung pinaka head ng metal rods natin. So follow na lang yung pinakakatawan. So i-attach na natin yung mga ulo nito doon sa axle bridge natin. Yung iba lang kakabit na natin. So yung kakabit ko muna na ulo ng metal rod is yung sa may axle. Yung pinakamahaba na metal rod to galing dun sa skid plate. So iba pa yung metal rod ng ng servo mount or ng mounts. So dito muna ikakabit ko is yung sa axle o yung pinakamahaba na metal rods. So next, kakabit naman natin is yung metal rod dito sa may mount. So ito yung mga may ikling metal rods. Pero napagtanto ko dito sa part na to na may kulang pala akong screw o nut. Wala akong pang lock no screw. So take 2. Eto, meron na akong nut na nabili para dun sa screw ko, para doon sa may metal rod na nakakabit sa mount. So ito yung M3 na nut. Kung tataka kayo kung anong screw ang kailangan, M3 ang sukat niyan. So ito, ikakabit na natin yung mga metal rod na mga ulo, yung mga heads. Dahil hindi lock nut tong nabili kong M3 na nut, kailangan natin ng thread locker. Ito
itong Lacti na thread locker. Removable to. Ito yung kulay blue na thread locker. So, konti lang lalagay natin para lang ma-make sure natin na hindi magdi-disengage yung nut natin. Kasi palagay ko dapat yung nut na nandito is lock nut. Kaso wala akong mabilan eh. So, pwede na yan. So, next natin is yung front axle, no? Kung nasaan yung nakakabit yung servo, pati yung servo mount. So, ito naman yung next na ikakabit natin. I-assemble natin. So, ito yung servo mount na metal. Bali, kasya dito yung 20 kilograms na gantong surpass na servo. Kumpara mo dito sa 12 kilograms, medyo maliit siya, no? Yung palagay ko yung 12 kilograms sakto sa stock mount eh, yung plastic na mount. Pero dahil nga nagpalit ako na mas malaki, kinailangan ko ng servo mount na mas malaki. So ikakabit muna natin tong pinaka-attachment ng servo mount at doon sa mismong servo. Konting tip lang, no? So, pagkabit kasi nito, yung tamang sequence is kabit mo muna yung pinaka-attachment ng servo mount doon sa servo mount at saka mo pa lang siya i-screw dito sa axle. Okay? So, yun ang tamang sequence. Yung attachment ng servo mount, then yung servo mount i-screw mo sa axle at saka mo palang ilalagay yung pinaka servo mo. Kasi natutunan ko yan, yung ginagawa ko, hindi ko may screw yung servo mount dito sa axle kasi nailagay ko na yung servo. Medyo may kalakihan niya, nakaharang yung servo doon sa pinaka butas ng screw. So yan. So yan ang tamang sequence, no, mga tol. Kakabit na natin ngayon yung 20 kilograms na servo doon sa servo mount. Natin, no, kukonect na natin tong steering linkage dito sa servo natin gamit tong plastic na servo arm. So kasama to sa package, so might as well gamitin mo. So honestly, hindi ko alam kung paano ang tamang kabit niyan, so kinabit ko siya anyway. In-screw ko na lang siya dito sa servo, yung arm. Dapat pala nakaunat siya, nakadiretso pababa. So itong steering linkage kakabit ko na dito sa servo arm. Bali wala rin siyang tornilyo, mga kaibigan, no?
buti na lang meron pa akong extra na M3 na nut. So nagawa natin ng paraan. Ito, may extra pa akong M3 na nut. Pero bago ang lahat, para ma-make sure lang natin na hindi kakalas tong steering linkage, is lagyan natin ulit ng thread locker. Kasi again, palagay ko dapat yung nut nito ay lock nut, kaso wala nga. So itong M3 na lang gagamitin ko, nilagyan ko na lang na thread locker na lock teeth. So, okay na yan. Make sure na lang natin na mahigpit yung pagkakasara nito. Huwag masyado mahigpit, sakto lang. Pero tanga lang, no? Pinihit ko yung screw, hindi nga naman pala to lock na. So medyo tanga lang tayo sa part na yon. So ayan, okay naman. Hindi naman nare-restrict yung paggalaw ng servo natin. So gumagalaw naman siya kapag pinipihit natin yung servo. Yan. So, tsaka ako palang naisipan na gamitan na ng pliers. Very bright motor. So, okay na, no? Kakabit na natin tong axle dito sa may rear part ng rig natin. So, hindi ko na nasinama sa video, no? Yung front axle, may kabit ko na. So, kinakabit ko na muna siya doon sa mismong shocks. So, to follow ko na lang yung mga rods tsaka yung drive shaft. So, in that way, mas madali kong may kakabit tong mga axle. So, again, inuna ko muna doon sa shocks. So, ikakabit naman na natin is yung metal rod na mahaba, no? Ito yung re-recta doon sa main mount. So, medyo bright tayo sa part na yan, no? Kasi dapat pala hindi muna natin kinabit yung mga ulo ng metal rod dito sa mga mount. Kasi nahirapan ako ikabit eh. So, ginawa ko, binaklas ko ulit yung sa may skid plate na ulo ng metal rods. Tsaka ako ikinabit yung metal rod na galing doon sa may axle or doon sa may mount. Medyo hassle lang, pero lesson na lang din to sa inyo, no? Again, hindi ako eksperto eh. So, first time kong nasusubukan yung mga ganitong pamamaraan. Kaya sinishare ko sa inyo kung ano yung tama na pwede ninyong gawin. So, sa part ko, mali ito. Medyo hassle. So, ang tamang sequence is ikabit mo muna yung metal rods doon sa mount bago mo siya ikabit doon sa skid plate. So, medyo bright tayo dyan. Umiral na naman ang brightness ni Tol. So, hanggang dito na lang muna, no? Continue natin sa susunod na video kasi medyo mahaba yung mga susunod eh. So, yun lang. Rock and crawl.